wife again, even though she commits adultery with another lover. This will illustrate that the Lord still loves Israel, even though the people have turned to other gods and love to worship them. So I brought her back for 15 pieces of silver, and 5 bushels of barley, and a measure of wine. Then I said to her, "You must live in my house for many days, and stop your prostitution. During this time, you will not have sexual relations with anyone, not even with me." This shows that Israel will go a long time without a king or prince, and without sacrifices, sacred pillars, priests, or even idols. But afterward, the people will return and devote themselves to the Lord, their God, and to David's descendant, their king, in the last days. They will tremble in awe of the Lord and of His goodness. Ang Diyos panalangin siyang tulong. So, mensahe ni Lord kang Hosea nga iyang propeta. In the book of chapter 1, si Gomer nga asawa ni Hosea is si Hosea, gisugo siya sa Ginoo nga makigminyo siya sa usa ka prostitute matod pa aron makabaton og daghan nga mga anak, o ang mga anak nga iyang anak sa iyang pagka prostitute matod pa kay gi-illustrate kani how the Israel had acted like a prostitute by turning against the Lord and worshiping other gods. So kana di ay mga tao nga musimba og laing Dios or Dios atubangan sa Ginoo kana nakikilawa sa Dios, nakikilawa sila sa lain nga Dios. So muna sa chapter 1 verse 2 to chapter 2, verse 2 sa Hosea chapter 1 verse 2. Okay. So akong basahon ang Hosea chapter 1 verse 2. When the Lord first began speaking to Israel through Hosea, He said to him, "Go and marry a prostitute so that some of her children will be conceived in prostitution." This will illustrate how Israel had acted like a prostitute by turning against the Lord and worshiping other gods. So, ato na bawan lagi din nga gisugo si Hosea nga makigminyo o babae nga prostitute or nagbaligag dungog ug matud pa aron makabaton siya daghan nga mga anak nga pinaagi sa pagkig ilawas matud pa sa pagka-prostitute. Kay kini kuno nag-illustrate ug nagpadayag how Israel has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshiping other gods. So muto nga si Gomer iyang ginyuan matud pa naburos din siya. Kunya mo to yung anak si Jezreel. It means kining Jezreel means is kining God sows and God plants. Ang Dios nagtanom og siya pod ang siya nagtanom, God sows or God plants. And then ang tudsi naka anak na pod og lain og ginganlan og Lo-ruhamah matud pa ang Lo-ruhamah means not love. Wala niya gilove na ang Israel tungod lagi sa pagpakasala, pagsimbag Dios hangtod ang iyan na pong anak dayon nga ikatulo si Lo-amay means not my people o dili na akong katawhan. So that is in chapter 1 sa Hosea. Pero pag abot sa verse 3 nausab na pud moton sa ingon na pud si Lord kang Hosea. The Lord said to me, "Go and love your wife again." Siya lakaw higugmaan na pud ang imong asawa balik bisan tuod nakikilawas siya sa uban nga mga iyang mga hinigugma. Kay kini nag-illustrate nga ang the Lord still loves Israel. Oh, so ingana si Lord nga nagigugma sa katawan sa Israel bisan og niadto na siya sa lain nga lovers pati nang daghan na lovers mga Dios nga pati daghan nga Dios. Apon ingon si Lord, there is ay mensahe
nga higugmaon gyapon dai niya sa moabot nga panahon. Moabot nga panahon, ipakita gyapon ni Lord, ibati gyapon ni Lord ang iyang gugma, taliwala nga ang makatawhan niya nakasala og niadtog laing Dios matud pa siya, go and love your wife again even though she commits adultery with another lover. This will illustrate that the Lord still loves Israel even though the people have turned to other gods and love to worship them. So muna nga kining padayag sa Ginoo nga bisan tuod og nakasala ang makatawan sa Ginoo sa pagbiya sa Dios og niadtog laing Dios or mga Dios apan niabot gyapon ang panahon nga ang Dios is nidawat gyapon, nigugma gyapon sa iyang katawhan. So mo na nga kanang dili gid ta ka judge because wala ta kabalo sa kinatibuk ang plano sa Ginoo. As long nga ang tao mubalik sa Ginoo, atud pa iyang dawaton. Pero kani is wala kini nga story, wala man naingon nga si Gomer mobalik sa iyang bana. O di ba? Naingon dinhi nga mo kanang gikuan siya sa Ginoo nga mobalik siya sa iyang bana. Okay, kini nga verse. Pero sa other verse nagpadayag pud nga kanang mobalik siya sa iyang bana kay wala siya alibog na siya. O nibalik siya o gidawat pud sa bana ingana gyapon siya sa Ginoo. Nga naay panahon nga atong taon nag-backslide, gusto siya mobalik sa Ginoo. Pero murag naay gapugong. So kabalo ang Ginoo nga gastragol ang tao, nga kinanglan siya gahom sa Dios nga makaletgo siya anang nga gapos sa kaaway, anang kadina sa kaaway nga nagkuan sa iya nga dili siya kay kana mang muratag na preso ba nga dili ta kagawas kay nakasilda. So kabalo si Lord nga gusto ta nga mogawas pero murag di ta kagawas kay piniriso lagi ta na preso ta o nay nagbugong sa ato. Ang sa Ginoo nga akong badbaran ang ilang gapos aron sila gawas nun nga moduol nako. Ingana si Lord ka puno sa gugma, ingana si Lord nga nagtagad nato nga taliwala nga kita ni sipyat o taod-taod na nga sipyat apan si Lord taod-taod na po ay nagpaabot. Diba katong prodigasan, nagpaabot ang amahan sa iyang anak. Nagpaabot siya. Pero ang iyang anak nga gipaabot niya ay naglakwat sa pa, nag-enjoy pa dito sa iyang anak na siya naka-realize nga walang-wala na siya. So ingana ang tinuod gagugma sa to love is patience, nagpaabot ng gitnaon siya kanus apamanto nga akong anak maka-realize. Kanus apaman ang akong anak maka-realize. Mga bisan ang tao nga na mo lagi layo na kay sa Ginoo hangtod nagtinga na siya, nagdaot na siya, nagtinga na niya sa din nagtinga na wa pagid namatay maginulsulses ang sala makaamgo siya dawaton gyapos Ginoo ingana ang gugmas Ginoo. Grabe ka, lapad, grabe ka, laom, grabe ka. Sa to di maastoy ang gugmas Ginoo. Una nga, may ngunita nga, sa man siya martir ka ayo, di ba ngunita. So naay tao ingana naay tao ingana sa kalibutan nga. Ito sa suprasad kay siya ka martir. Kaya ingana di ay gyapon ang gugmas sa Ginoo. Nagmartir gid siya sa atoa nga bisan usa kay kita badlungon pero di pud ta mag-abusa na ang Ginoo nga na man di ay mag-abusa na lang ko anyway kanang kuan. So kabalo si Lord pud o kanang nag-abusar bata or kanang nagtry gid ta gusto ta nga mo balik sa bukton sa Ginoo. Gusto mo balik sa bukton sa Ginoo pero mao lagi ni kini nga story. This is a complicated story about love. Complicated story about love. Walay lain nga book nagisgot ani nga klase nga relationship diri ra sa book of Hosea. So mo na nga ingtog unsa man ang alagad si Ginoo walain man ning asawa prostitute man kana aday siya message si Lord niya ingana ang akong katawan nangadto naglaing Dios nakigrelasyon naglaing Dios mga Dios ug pating daghan nga Dios daghan kay lovers matud pa apan tungod sa akong gugma ako gyapon siyang dawaton o ako gyapon siyang dawaton ako gyapon dili lang gawas nga dawaton higugmaon di lang
dawat nga walay gugma, dawat nga naagyapoy gugma. O dawat nga naagyapoy gugma kay lahi biya gid sa to. Love is the greatest. O love is the greatest. Dili kay kaluoy na lang nako gidawat sa pero naagid ang gugma sa to. Go and love your wife again even though she commits adultery. This will illustrate that the Lord still loves Israel even though the people have turned to other gods and love to worship them. Okay, so ingana no, that's the love story about this message, about this book of Hosea. In verse 2, so I bought her back for 15 pieces of silver and 5 bushels of barley and a measure of wine. Gipalit daw si Gomer sa Dios. Gipalit daw ang Israel sa Dios sa 15 ka og nga silver og 5 ka bushels of silver and a measure of wine. Muupay na sa pero gipalit. Balik sa kuap. Kay paliton ta kag balik. So muna, ingani ang pagpadayag nga kining ang gugma nga tinuod is grabe gyud ka kanang grabe gyud ka lawom, grabe ka di na to ma asoy sa simple nga pag-asoy matud pa. Ngayon nitadaghan di maisyo. Nunso na siya oy. Nunso na siya. O pero ingana gid ang gugmas Ginoo. Ingana gid ang gugmas Ginoo nga bisan nagigbako na sa balatian, higug mapagyapon ang Ginoo sa ato. Wala na toothbrush. Pero ang tao bitaw, masakit to naman na siya, biyaan ako na. Pangit naman kaya na, baho naman kaya na, biyaan na ako, pero ang Ginoo dili na. O, kaya ang sa to, if nakadumdum mo sa, kung giwali sa una, ang gugma is dili ma-measure sa baho sa tao. Ang gugma dili ma-measure sa itsura sa tao. O, dili basihanan ang gugma sa itsura sa tao, ang bao sa tao, ang lawas sa tao nga ni gamay o ni dako, dili na mo ibasihanan. Ang gugma is gugma gid siya. Nga walay sa tawag ana, walay makitang apan. Walay makitang apan. So kung nagugma lang tao kay gwapa, bright, talented, sa pana diha. Kung mawala yung ka bright, mawala na yung talent or sa pana diha. Mawa po ang gugma, dili di na gugma. Kung dili, pangibog ra day siya. Kay lahi man ang pangibog ug ang gugma. Ug matud pa, gipalit sa Dios, ang Israel, gipalit sa Dios, ang si Gomer. Then I said to her, og nag-ingon ako kaniya, you must live in my house for many days. Ingon si Lord kang siya, ingin na din siya. Nga, nag-ingon ko niya, kinangdan ka mo puyo sa akong balay for many days. Wala gid ingon diri nga forever. For many years. Siya og si Gomer mo puyo na din siya sa akong balay for many days and stop your prostitution. Kay unsa daw kuno aron nga makaundang na siya sa iyang bigaon pagpamaligya sa iyang dungog. And during this time, you will not have sexual relations with anyone. Ug di na ka makig-relasyon ni bisan kinsa, di na ka makig-adto sa imong Dios. So mo nang mabot ang panahon nga gisurrender sa mga tao ang ilang mga Dios. Mo na din na ang pag-surrender sa tao sa iyang Dios. Mo na nga ni kuan na gid siya sa Ginoo, ni stick na gid siya sa Ginoo. Sa Ginoo na gid siya. Sakto pa kay mo lagi ang taong ang sakto pa kigbulag pati memory wala na. Kay mo maninungtan yung ka nagbulag na nung naa pa man naglitrato sa imong wallet sa imong cellphone. Ganang wala pa man imong gi-delete ng iyang message. Di ba? Ingana gyapon sa Ginoo. Wala na communication, wala na kuan kay ngano man ato dili na kay makiglawas bisan kinsa, not even with me pati ang ingon siya dili na pud ka attach nako. This will show that Israel will go a long time without a king or prince kani pod kun siya kini nagpadayag nga ang Israel sa taod-taod nga panahon wala sila hari or prinsipe, wala na sila mga ihalad
to sacred pillars ug mga pari or even idols mo na ipasabot. Na mawad-an pod sila og hari, wala na mo lead sa ila, wala na mga sacrifices, matod pa and sacred pillars or priests or even idols in verse 4. But afterward, the people were returned and devote themselves to the Lord their God and to David's descendant. Muna sa to, mubalik mo for many days. Ug mo ni, mubalik siya sa kung balik for many days. Matod pa. O mo na wala siya malili siya makihilawas sa bisan kinsa, not even with me. Ug matod pa wala na walay attachment. Walay attachment bisa sa Ginoo. Sumuna nga kuan sa Ginoo ang katawan sa Israel ug hari ug mga kanang mga sacrifices ug ang ilang mga sacred pillars ug mga priests ug bisan idol. But human kuno anang panahona, the people will return and devote themselves to the Lord their God. Grabe no? Saka na og negative positive. Ingan nga journey ba? Oh, mo lagi mo na plano sa Ginoo niya ang as general. Pero dili tanan sila ka ang katurang individual nga maginulsul mo kwan ani. Mo na plano sa Ginoo general. Pero ang individual nga mga katawhan kung nga nag-respond ana mo oray maka-avail ani. Pero sa general silang tanan ko ano ni Lord. Pero ang individual na dayon. Oh, nga na ang tanan man kuno. Bisan pagtanan ang giingon sa Ginoo kay ang kinatibuk ang plano sa Ginoo kinatibuk-an man. Pero dili man ang kinatibuk-an ga respond. Dili man ang kinatibuk-an ga respond. Pero para sa pamilya na uban pila ra ng alagad uban tinuod ang uban gikan ang uban na isa gyud o kay individual man nato nga decision sa Ginoo. Dili man nato mapugos ang members sa family nga mauban nato kay naa man sila decision pero mao lagi ang atong decision pwede nato ika-bless or pwede nato ika-tunglo. Pwede nato ika-succeed or pwede nato ika-defeat. Oh, di ba? Pwede malampuson ta or pwede nga na kuanta na apelyido ta. Ug matud pa sa to afterward og humani ini the people will return and devote themselves to the Lord. Ilan na ihatag ang ilang panahon ngadto sa Ginoo their God and to David's descendant their king. This is kinang David's descendant that speaks to Jesus because Jesus is the sa to anak ni David, son of David. Jesus the son of David sa godly lineage. Matud pa nga maabot gid ang panahon nga si Jesus mauna gyud ituboy. Matud pa this speaks about Jesus nga ang descendants mo turn to the Lord and to David's descendants their king. In the last days they will tremble in awe of the Lord and his goodness. Mamangha sila sa katapusang adlaw sa Ginoo tungod sa kaayos ha Ginoo. So ingana nga kung dili nimo sabton ang istorya sa chapter 1 lang nga na di ay na niya la kuya ba pud ang Ginoohan no o kay nga na lagi siya ka dako ang engugma ingana siya ka concern sa atoa ingana siya nagtagad sa atoa ingana siya naluoy sa atoa nga kanang nabiktima lang gid pud lagi sa espiritu nga nag-inganyo nga simbahon ang Dios kaya nagpaluyo ana ang yawa magid nga gusto magid sa yawa nga simbahon siya gani si Jesus mismo sa to gusto niya gusto niya nga mosimba si Jesus sa Matthew chapter 4. So kung gusto sa yawa nga pasimbahon pati ang Ginoo how much more ta pero ni wala ginisugot si Jesus. Unsa niya pahawa sa tanas gi-rebuke niya di kay ganahan sad ta diba i-rebuke dili kay muuyon na lang pud ta. Now mao na ang gipad dayag sa Ginoo diri nga istorya nganong ingato ang kahimtang sa kining asawa ni Hosea, ang klase sa asawa ni Hosea kay nag-illustrate din na siya sa kanang talikod sa katawan sa Israel sa Dios sa pag-adto sa mga Dios ug gibiyaan taon ang buhi nga Dios ang tinuod nga lover sa ilang soul. Okay, now let's move on to chapter 4. Hosea chapter 4.
Hear the word of the Lord, O people of Israel. The Lord has brought charges against you, saying, sa pamati katawan sa Israel, ang Diyos nagdala kaninyo sa inyong kaso. There is no faithfulness, no kindness, no knowledge of God in your land. Grabe. So wala kuno'y pagkamatinud-anon, wala kuno'y maayo, no kindness or steadfast love, no knowledge of God in your land. Walay nahibalo sa Dios sa inyong yuta. Sumunay gisumbong ni Lord kang Hosea nga ang kanang katawan wala na pagkamatinud-anon sa Ginoo. Pero na matinud-anon sila sa ilang gugma sa isig katao. Ang gugma nila sa isig katao murag sweet kay sila. Pero ang gugma nila sa Creator, wala na. Hagi na? Ang gugma sa isig katao, sweet kaayo. Pero ang gugma sa Ginoo, nag-wait ta si Lord. Ano sa pamantawon ko, ani ni gugmaon. Sweet kay sila sa kanang ilang gugma sa isig katao. Pero sa ako, wala na lagi sweetness ilang gipakita sa ako. Sourness, bitterness. So, no faithfuls ingin na ang katawan sa mo na akong charge sa ila, mo ni akong sumbong, mo ni ilang kaso nako. The Lord has brought charges against you, saying, there is no faithfulness, no kindness, no knowledge of God in your land. Wala na kuno'y pagkamatinud-anon ang katawan sa Israel. No kindness or no steadfast love in other version. No knowledge of God in your land. Wala na gid sila kay balo sa Ginoo sa inyong yuta. Nga naman, kay wa naman sila nakigsusi sa Ginoo. Wala na sila nagtagtagad sa pulong sa Ginoo nga makigsusi, makig-istorya sa Ginoo, maminaw sa pulong sa Ginoo through the word of God. Wala na. Ang ilang gipaminawan ng ilan na lang lover, nag-enjoy sila, perting sweeta, perting tamisa. Perting tamisa, gugma sa isig katao. Apan ang gugma sa tao nga to sa Dios. Wala na gyud nabati ni Lord. Ug wa na siya nakabati nga nagtagad ang tao sa iya. Nag-enjoy sa blessing, nag-enjoy sa relationship. So ang Ginoo nagsumbong tanyo siya nga ingana ang gibati sa Ginoo. Wala na ko'y nakita nga matinud-anon pa nako. Wala nay napakita kindness or steadfast love nako. Wala na sila kay balo sa Dios matudpad sa inyong yuta. Halos tila tanan. So you make vows and break them. Nakiksaad pa ka. Ugatod pa. Apan inyo ranggi buak, inyo ranggi supak, inyo ranggi kuan ang inyong saad. You kill and steal and you kill and steal and commit adultery. There is violence everywhere and murder after another. So gisaysay ni Lord ang ilang mga sala sa katawan sa Israel. Ngano magud na siya. Once nga maghimo tag sala isa is nitikang natani ni disobey tas Ginoo, ni talikod tas Ginoo. Hangtod dayon nga ang atong tikang sa pagpakasala murag mudugang na matud pa gid ang perwiro gid is the worship idols. They turn to God and worship idols. Mo man ang major sin, the greatest sin matud pa. Hangtod ni follow na lang dayon tong other nga sins na anandayon to mga gagmay nga sin or mga sunod siya. Sa to, you kill, steal, and commit adultery, and there is violence everywhere, and murder. So, kaning tanan nga mga kuan, resulta na ni siya sa pag-disobey sa Ginoo. Di ba? Unsa may nag-una? Murder or katong disobedience sa kuan ni dumili? Disobedience. Si disobedience is broad mangguna siya nga term sa sala. Matud pa. Pero, wali siya, gisaysay nilo, tagsa-tagsa ang ilang mga sala. That is why in verse 3, that is why your land is in mourning, and everyone is wasting away. Even the wild animals, the birds of the sky, and the fish of the sea are disappearing. Sumuon na kuno, ang himong sala sa katawhan, ang yuta na among, umatod pa, muni hinungdan, muna ang hinungdan in verse 3, nga ang yuta nagbangutan. Ang yuta nagbangutan ug ang matag usa matud pa nga hanaw ug matud pa
pati ang mga hayop, mga wild animals or mga beast, ang mga kalanggaman sa kawanangan, ang isda sa kadagatan nga hanaw. Nga moora ba ni ang nakatabang sa atua? Oh, nakatabang sa atua. Ang yuta nagtabang sa to supply sa tong pagkaon. Ang mga animal nakatabang sa farming on sa padinha. Matud pa sa ang mga isda nakatabang gyapon sa atua sa pagkaon. Matud pa ang uban di nakatabang, pero nakita na to nga na ang abundance. Na ay abundant supply. Oh, matud pa. And then verse 4, don't point your finger at someone else and try to pass the blame. My complaint, you priest, is with you. Isa nga, mo man kabalo man sa to kabalo gid ang Ginoo nga ang tao manudlo din. Siya manggod, sila manggod. Nga ayaw mo tudlo-tudlos inyong tudlo nga mag-blame mo uban. Mo man ginakasagara. Oh, mo sada. So don't point your finger at someone else and try to pass the blame. My complaint, you priest, is with you. So ang akong mga complaint is kamo mga pari naasak inyo nga mga pari nga naman pati man ang pari wala na lagi tanan na lagi sila pati ang pari wa na nagtudlo sa balaod sa Ginoo unya kung magtudlo pud siya wa naman po'y maminaw di siya nga adi naman maminaw di na lang po ko magtudlo kay murag may pulos pero kung tan-awon nimo ang books Isaiah sa padiha sa walihi kining mga tao tudlo ini mga tao nga naay mata apan wa kita naay sa labutan apan wa kasabot naay dalunggan apan dili kadungog ingon sa isa kanus amang ko magwali ana nila ingana nga sitwasyon lo isa nga hangtod nga mga disulit na ilang balay hangtod mawala na papuyo sa ilang balay kay naay katalagman so sa pasabot ang katalagman ipadangat sa Ginoo kung ang tao dili gid magkinulso dili mo patuos Ginoo. So ang yuta ko na sa to ang that is why your land is mourning. So dili gyud ang i-blame nga saon man gud nga wala na kahoy pamutol na man gud o sala man na sa tao nga gipamutol ang mga kahoy mo na blame sa tao pero ingon sa Ginoo dili man ang pagpamutol sa kahoy naputol na inyong relasyon nako. Naputol na inyong relasyon nako dili kay ang naputol ng mga kahoy unsa na wala na gamot nagkuan so naputol na inyong relasyon sa kuno mo na wala nakagamot kay kaning atong gugmas Ginoo kung makagamot ni makapugong ni katalagman ingana ra siya hallelujah so you will stumble in broad daylight and your false prophets will fall with you in the night sa busa mga tumba kamo mga hagbong kamo mga sambol bisan pa sa adlaw nga dako ug matud pa ang inyo mga mini nga propeta mga pukan gihapon bisan diya sa kagabion and I will destroy Israel your mother. Laglagon kuno sa Dios ang Israel your mother kung grabe kay tungod lagi kay nasuko lagi kuno kitanan ng lasas balati sala ilan nang bukat kay ang backslider is kung backslider na manggod ang tao ang iyang una-una controlled na gid sa kaway kay wala naman ang Ginoo wala naman ang Ginoo sumunang ulipon sa pagpakasala kay ulipon sa pagpakasala wala na gid siya kagawasan sa sala wala na siya kagawasan sa sala so kita ang Ginoo kaluoy ba sa akong anak ko kaluoy ba sa akong anak intaw dili man na akong plano mo to ganina nga isa nga go and love your wife again. Lakaw. Higugmaa imong asawag balik. Ipapuyo siya sa akong balay. Papuyo sa akong balay pero dili na for many days. Apan dili na ang relationship para sa una. Pero may abot ang panahon sa afterward I will love her. I will love her. So nga na gid nga kuan nang gid ita ug unsay kuan sa kuan Ginoo is ato lang ging sundon siya kay nga naman maayo gid ang katuyuan sa ato at taliwala nga dili maayo ang atong napaingnan o taliwala nga dili maayo atong napaingnan so naagyoy mga kausaban na buhaton sa Ginoo tungod sa iyang gugma tungod sa iya nga pagpakabana sa atong kinabuhi. Now mo din tong verse 6,
My people are destroyed because of lack of knowledge. In the King James Version, my people will perish because lack of knowledge. Nga, ang gugma sa Ginoo, grabe gid ay. Nung natang wala na jud ko gigugma sa Ginoo, okay? Murag dili na ko angay higugmaon. Tinuod man ang mulit nga higugmaon, pero na ang Ginoo, takos patay niyang higugmaon. Kaya ang gugma sa Ginoo unconditional. Anybody nga moduol sa iya bisag unsa kadako nga sala kung maghinulso na di gid ang Ginoo kabalibad nato. Kaya ang tinuod nga gugma modawat pa jud. Pero wala na gugma, di na gid daw na modawat. Pero sa to nay panahon nga Ginoo wala sa naigi pa ko ng gugma. Ing pasagdan sang tao kay ora mangyapon ang iyang kuno nga ali di pa mangyapon ali di pa mangyapon mo pauli so ingon sa pulong sa Ginoo nga ang akong katawan nang laglag tungod kay because lack of knowledge. Unsa na lack of knowledge sa Ginoo muto nga naibukin sa to, and the earth will be filled with the knowledge of the glory, just like the waters cover the sea. So maabot gid ang panahon nga ang kalibutan kuno mapuno sa kaalam kay balos sa Ginoo. Nganuman tungod kay daghan na magwawali. Daghan na kaayo ang gipangtandog sa Ginoo magwali aron makahibalo ang tao sa Dios nga ang gugma sa Dios is lapad, lawom, matud pa taas nga kining nagpaabot nato. Ito lapad sa kadagatan ka taas sa kalangitan utod pa sa kailagman nga na sa Lord sa to, my people are perished because of lack of knowledge, my people are destroyed because lack of knowledge. Na kulangan kita kahibalo sa Dios nga ingana di siya andam ra di gyapon siya mo dawat, andam ra siya mo dawat dili apan dili po nato nga sige magpatuyang lang ko kay andam man di siya mo dawat, dili pod ingana unta. Hallelujah. So to, by people are destroyed or perish because they don't know or they don't have lack of knowledge. And since you priests refuse to know me, o tungod kay kamo mga pari, kamo pud ang nidumili nga mahibalo nako, I refuse to recognize you as my priest. So ingana kay imo man kong gilimtan, imo man kong gibiyaan, dili na pud ka dawaton. I refuse to recognize you or I reject you from being a priest to me. So mo reject pod si Lord, mo accept og mo reject. Iya nang i-reject, iya nang mo refuse na siya sa mga pari nga ni dumili pod sa Ginoo. And then since you have forgotten the laws of your God, kay inyo namang gilimtan ang mga kabalauran sa Dios your God, I will forget to bless your children. Kani siya kani nga last version, I will also forget your children. So luoy di ay ang anak nato, mga anak nato, kung magkuantas Ginoo magpalayo kay pati atong mga anak limtan pud sa Ginoo, di luoy na kay sila. Luoy ang ilang dagan silang kinabuhi. So sabi pasabot ana kung walay nangalagad sa membro sa pamilya, wala ay fountain of blessing diha. Arang-arang kung naay anak nangalagad sa Ginoo kay apil man kampo nga parents. Ang parents nga wala nangalagad sa Ginoo, pating anak sa Ginoo, anak nila wala. To kamo inyong ako tamong i-reject ug matud pa pati ang inyong anak ako kung i-reject, I will not bless your children. Munadakan mga anak nga na luoy kaayo ang ilang kahimtang kay tungod sa sala sa ginikanan. Sala sa ginikanan, negligence of the parents sa pag-alagad sa Ginoo, negligence sa ilang pag-atiman sa ilang pamilya. Manatawag sa kanila dysfunctional family. Dysfunctional parents, by the way. Dysfunctional parents, ang mama wala niya buhatang iyang obligasyon, ang papa wala niya buhatang obligasyon. Pero kining last verse ani o last sentence, I will forget to bless your children. I will forget your children. Limtan na nako inyong anak, inyong mga anak. Di na nako dumdumon inyong mga anak sa to. Kung limtan na tas Ginoo, it means wala na blessing. Apan kung wala pa ta kalimtis Ginoo, is kanang dilitan
Panalanginan ta niya. That is why pag-ingon niya kang Abraham, I will bless you. I will make you, kanang, I will bless your descendants. Panalanginan nako ang imong, nga naman, tungod kay gi-bless ni Lord si Abraham. Gi-bless ni Abraham si Lord. So, ang atong duhara ang kuan sa atong anak. Duhara na, either ma-bless sila tungod nato or matunglo sila kanato. Pero ha, dili pud pa yung anak nga, nangalagad magtarong si mama ug papa, i-bless gid ko. Dili pud ingana. Kay malagi nako, si David is the apple of God's eye, the center of God's eye, because nag-exil gid siya tanan, ug sa kuan pa, summa cum laude gid siya, ang award sa Ginoo. Pero, kinsa ramang anak niya na bless? Sa pintigdaghanan niyang anak. Si Solomon ra, kasi si Solomon ra nagkabaton og kasing-kasing nga nigsimpa ni honor sa Lord. Pero naiplano si Lord sa mga anak. Tanang nga anak. Lagyan ang plano sa general siya. Pero katurang nag-respond mo oray maka-avail sa gisulti ni Lord. Ang uban mo lagi uban nag-expect ingon man si Lord nag-expect ka unya wala ka ni step into obedience to him. You are just expecting the blessing will not come, because blessing will come if there is obedience. Expecting a blessing without obedience is not enough. Nothing at all. Why madaw-daw? Muna dagan Christian, expectant kaayo. Ingon man si Lord, nga na wa gyapon nagtrabaho, wala gyapon nag-work. Sa to, work out your own salvation. Sige lang expect mo na tapulan. Ang tapulan, magsige na magpaabot. Di ba ang kugihan? Mulihok yun. Anak. So, kanigid ang akong gikuanan nga, I will forget to bless your children. Okay. So, mauna, okay. Ato sa ning dungagan pa nato ni I will bless your children. Now, si Abraham, palangga kapos Ginoo. Now, si Isaac blessed man gid ni Lord. Bisan kani atong kuwaw or famine, nagtanom si Isaac 100-fold man gyapon yang naani sa Genesis chapter 26. Si Ismael, si pastora. Bless si Ismael financially, kay kugihan man si Ismael. Pero spiritually, wala siya blessing spiritual. So, unsay pasabutan na tao nga grabe gid og kwarta. Diba Israel katong nakita nako nga the most richest man in Saudi, sa Middle East. Ay grabe kay lang balay, grabe sila. Diba isa to Ismael blessed kaayo materially, financially. Pero sa spiritual wala. Naapoy tao nga blessed ka spiritually pero material o financial wa pud para nila saro. So ato makita na to mga mo dito man kana mga Christian pobre man na sila dili tanan. Wala na iklaro nga kalagad sa Ginoo. Wala na kan alagod. So dili gid mo nang dili kinang na masahid gid sa Biblia kayron nga di makasakto tag daghan tag maybaw-an og matubag nato insakto ang mga questions sa uban, ang mga accusations sa uban tao. So to I will not bless your children. I will forget to bless your children. So bulakan atong anak nga mo respond sa pagpangalagad. Kay the blessing that God stated, God promised, God declared, maani nila. Pero igo lang sila nga mag-expect, ingon man si Lord, i-bless daw kuno ang anak. Anya nagtanga ra dayon ka. Di ba? So wala gyapon mahimo. Wala gyapon mahimo ang imong ang gitinguhaan na ang iyong desire, ang expectation nimo. Walay mahimo. Ug daghan jud kay Christian ingana. Sige expect sa blessing na walay gibuhat. Takan ngana na siya. So di kina mahitabo. So mo na ma-disappoint na pud sila. Ingon ka Lord nga na sige expect kun daw gibuhat. Wala jud. Madito mag-blame na dag thinker. Kuan man sino mo ni mo na si kuan wala ko tabangi. So nay mga ingana mo nang dili na to
Di ta ma-surprise kung na Christian ingana kay it's written already. It's written already and we should not imitate them. Di ta mo awat-awat nila. Kaya nga naman, ito, imitate me as I imitate Christ. Ingon si Pablo, awata ko ninyo samtang nag-awat bugo ni Kristo. Ayaw awata ang wrong pattern, ang bad pattern nga wala kay paingnan. Diba? Okay, now let's move on to verse 7. Verse 7, the more priests there are, the more they sin against me, and they have exchanged the glory of God for the shame of idols. So, sa nagdaghan ang mga pari, nidaghan po ang ilang mga sala, kay ilamang gibaylo ang himaya sa Dios, ngadto sa mga idols or mga Diyos. So, dili ta ng pari, dili ta ng alagad sa Ginoo, nahimuot ang Ginoo. Pwede ang tao nahimuot anang alagad sa Ginoo. Kawa sa kabalog unsa gid ay ang tinuod. Unsa to? Ang basihanan ni Lord sa iyang pagkuan sa atoa, pag-judge sa atoa, pag-observe sa atoa, dili ang atong performance kundi ang atong kasing-kasing. Butong wala nitugot si Lord nga madihugan si Eliab ni Samuel. Kay si Eliab sa iyang height, sa iyang tanan kapasar siya, pero iyang heart wala kapasar. Wala kapasar iyang heart. Si kuan gyapon katong igsuon ng isa, duha man ang tato niya ni badlong gid ang Ginoo, ayaw na, dili na siya. Tingala si Samuel. Naman tanan. So, wala na kailaing anak. Saan ay mo ang Ginoo ka? Ay mo mga anak. Diri wala man lagi kuno. Sa tuwa pa. Kay buutan. Tuas trabaho. Hallelujah. Ang kugihan, tuas trabaho. Tuas trabaho. Nagtrabaho. Dili dito magkuwang. Hello? Dito magkulang. So, ingana. Ang kalipay sa Ginoo manarbaho. Baka sa gara negosyante, grabe ka busy. Pero katupag yung pobre nga wala si kuan sa to, nagchilang kaayo. Sige gasto lang, grabing ginom, grabing laag, grabing gasto la, lipan right, feeling kaayo nga, feeling kaing dato. Pag nabulit na dig utang kay pulos na ito kuan pulos na dito mga pulos na dito inutang tong iyang gipang gasto ana mo to ingon lagi ni isa ka lagad sa Ginoo nga a fake life is expensive. Ang fake life is expensive. Kay naamang ka magpakaroon ingnon. Mo na nitabo sa mga katawan sa Israel. Grabe nila nga busy sa ilang blessing ug kuan mo ana. Ang Ginoo naguol sa tan-aw sa enjoy ra gid nila akong blessing. Ako nga blesser, nakalimot ako. Ako nga creator, ako nga great lover sa ilang soul. Wala na ko nila tagda ang ilan ng lover sa ilang unod mo ilang gitagaag pagtagad. O pati ang mga pare, utro po ni mga pare, ana ba? Utro po ni mga pare. Wa na pud ko'y kalipay nila. Saon na lang gini mga tawhana. Moto nga ang Ginoo nangita gid pamagi. Yang anak ipadala na si Jesus para nga mahimong dalan nga diin mong sakripisyo mo ng pag-ani ni Jesus, sakripisyo gid siya, wali gid siya. Wali, simple lang gid ang life ni Jesus. Kung sa to ipasud-an ni Maria, di gid siya nga wala na ilain diya ma. Diba? Anak ra gyud because simple life is godly. Kung i-bless na ni Lord, ito na po nga level sa kinabuhi. So, nga nga grabe ang gugma sa Ginoo. Bisan paman og ang katawan sa Ginoo ni adto na og lain-lain nga mga kuan nga gitalikdan ang Ginoo. Daghan na kay siya enjoy kay siya sa doktor, enjoy kay siya sa mga tao, enjoy kay siya sa mga lover. Sa kaluoy lang gid niya, dili na tinuod ilang gugma. Motong sa to, balik ra gid si Hosea. Ibalik ra gid si Hosea atud pa sa pulong sa Ginoo. Okay. Ingon dinhi nga ang Dios kayod nagapakita og nagpakita sa iyang dako nga gugma ngadto sa katawan sa Israel ug matud pa gusto gid niya nga ayuhon apan
ang katawhan sa Dios is nagkuan gyud badlong gyud sa Ginoo. Okay. So more than to ang isa sa mga hangyo sa Ginoo sa katawan sa Israel in the book of Hosea chapter 10. Kay grabe naman to ilustong bisay-say man ang mga sala diri sa chapter 4 o sa uban pa nga chapter 10 verse 12. I said, plant the good seeds of righteousness, and you will harvest a crop of love. Plow the hard ground of your hearts, for now is the time to seek the Lord, that He may come and shower righteousness upon you. Oh, grabe, oh. Kaluwala nga, grabe yung ilasala. So, ingon Ginoo, sige, ipugas man yun sa una ang kadautan. Karon ako'y gusto nga ipugas ninyo. Plant the good seeds of your righteousness. In other version, sow for yourselves righteousness. Pagpugas na mo pagkamatarong, arong harvest ko noob, crop of love. So, di lang tama sige pugas og dautan. Kung dili magpugas nagpagkamatarong, and plow up, daruha, atud pa, bungkaga ang inyong tig-ang nga kasing-kasing, kay karon ang panahon nga mangita sa Dios aron siya muduol o bubuan kamo niya sa pagkamatarong. Grabe kayo, no? Ha? Aron kung mangita kuno tas Ginoo, He will come. He may come and rain righteousness upon you in the English Standard Version. But in the NLT, He may come and shower righteousness upon you. Ha? Matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay. So, ingana kanindot ang giingon sa Ginoo no nga ang Dios gayud puno gayud sa gugma. Taliwala nga kita dili ang higugmaon apan ang Dios nagapadayon og higugma kanato. Praise the Lord. So, kalaygon kayo ang Ginoo sa iyang mga plano sa tanang katawhan o plano sa mga anak sa katawhan nga diin makaangkon gyapon sa gugmag kaluoy ug grasya sa Dios. Muna ang kining atong gibuhat dili lang para sa ato ag para sa ubang tao nga na atong giampo, but apili atong mga anak anima bulahan og dili lang anak ulan ato pa bisan pa 1,000 generation. Pila man ka generation ang atong kuan mga kuan ang makaabot gikan sa atoa matud pa sila pud anan makaambit ana kung mo respond sila mo respond. Hallelujah. So ingana, let us pray for His message. Thank you